Kamakailan lang po ay may nabalita na isang barko na may lamang mahigit 3,000 vehicles, including hundreds of EV at saka hybrids, ang nasunog sa Pacific Ocean. Tapos sa social media, marami rin kayong mapapanood na mga EVs na nasusunog sa parking lot o kaya naman habang nagcha-charge sa mga charging stations. At meron ding mga instances na nasunog noong mabangga. Lalong-lalo na sa China kasi napakarami na pong EV doon. Ayon nga po sa China National Fire and Rescue Administration, 2024 ay umabot ng mahigit sa 3,000 ang mga sunog na involved ang mga EV. So nag-average po yun na 8 EV ang nasunog sa kanila everyday noong taong 2024. Dito naman po sa atin, wala pa akong nababalitaan yan kasi hindi pa naman ganun karami ang may EV sa atin. Pero unti-unti nang dumadami. Kasi dumadami na rin po yung mga car companies na nag-o-offer ng EV o kaya naman ng mga hybrids. Tapos dumadami na rin po yung mga Pinoy na bumibili niyan. Lalo't pagka ganyan ang binili mo ay exempted ka sa coding. Kaya meron po mga nagtatanong sa akin, hindi daw kaya magaya tayo sa China na pagtagal at dumami ang naka-EV dito ay araw-araw na lang mayroong nasusunugan. Ang pinagbumulan po ng ganitong mga aksidente ay yung battery nila mismo, specifically yung lithium-ion batteries. Ganito rin po yung mga batteries na makikita natin na nakakabit sa mga cellphones, sa laptops, sa mga power tools, at sa iba pang mga gadgets. Kaya nga lang po sa EVs ay libo-libo na maliliit na lithium-ion batteries ang pinagsama-sama at karaniwang nakapwesto doon sa may flooring ng EV. Ito po ang battery of choice ng maraming EVs kasi kaya po nitong mag-store ng maraming energy. Di po tulad noon na ang mga EV ay gumagamit ng lead-acid battery na bukod sa bulky, mabigat, ay kakaunti ang energy na kayang ilagay dito. Ngayon, dahil sa lithium-ion batteries, ay kaya mo nang mag-drive ng hundreds of kilometers sa isang full charge. Ang problema nga lang po, kuminsan, sa dami ng energy na pwede mong i-store dito sa loob ng battery na ito, ay nagiging delikado rin. Kung yung mga cellphone nga po natin na maliliit lang ang battery, kasya lang sa palad natin, ay pwede ring mag-cause ng isang malaking sunog. How much more yung libu-libong maliliit na battery na pinagsama-sama na ginagamit sa mga EV. Sa totoo lang po, hindi po likas na dangerous ang lithium-ion batteries. Nagkakaproblema lang po ito kapag nadadamage o kaya naman dahil sa improper use or handling. Kapag nakapanood po tayo ng balita about sa EV fires, madalas na naririnig natin yung term na thermal runaway. Basically, ang ibig sabihin po nun ay mayroong isang cell doon sa malaking battery pack ang nagsimulang uminit. Tapos dyan na magsisimula yung chain reaction. Iinit din po yung mga katabi niyan. At kapag naipon po yung init na yan, unti-unti po itong naluluto dun sa loob. Hanggang sa umusok ito at maglabas ng toxic fumes. And worst case scenario ay lumiliyab at naglalabas ng very intense na apoy na mahirap apulahin. Yung mga newer models ay merong mga built-in na safeguards pero hindi pa rin po yan 100% guarantee na hindi ito magkakaroon ng thermal runaway. Pero guys, to be fair, ang mga regular cars or yung mga internal combustion engine cars ay nasusunog din at statistically speaking, ayon sa pag-aaral, 8 times na mas mataas ang risk na masunog ang regular car kaysa sa EV. Pero ang kaibahan po nila, ang regular car kapag nasunog, mas madaling maapula yung apoy. Kasi guys, ang typical na combustion car kapag nasunog, uubos lang po yan ng 1,100 hanggang sa 1,400 liters ng tubig. Pero pag ang EV nasunog, uubos po yan ng hanggang sa 30,000 liters ng tubig para ito ma-extinguish. Pwera pa doon yung toxic fumes na inilalabas nito na pwedeng magdulot ng cobalt poisoning. Ang isang common cause po para masira ang isang lithium-ion battery ng isang EV ay yung physical trauma. Nangyayari po yan kung halimbawa nabangga yung EV, tapos nagkaroon ng damage yung casing. O kaya naman kahit hindi na damage yung casing, pero naalog ng malakas-lakas yung loob, po pwedeng magkaroon po ng crack ang isa doon sa mga cell na pwedeng pagsimula ng short circuit.
Pwede rin naman po maging cause ay factory defect. Kasi guys, kahit po gaano kaingat ang isang factory, ay wala po talagang system na perfect. Kahit na isang maliit na metallic particle lang ang makalusot doon sa cell during production, ay pwede po itong mag-cause ng short circuit days, weeks, months, or years after na ito ay mamanufacture. At syempre, tulad po ng mga cellphone natin, ay pwede rin pong maging cause yung improper charging. Halimbawa, sira na yung charger, ginagamit pa, o kaya naman nag-fail yung battery managing system. Kaya pag hindi mo nabantayan or naorasan yung pagcha-charge, po pwede po talaga ito ma-overcharge. Hindi naman po sa tinatakot po kayo para wag na kayong bumili ng EV. Hindi ko rin po kayo masisisi kung yan ang papasok sa isipan nyo. Ginawa ko lang po itong vlog na ito para maipakita sa inyo na yung EV fires ay totoo. At mas mainam na po na pinag-uusapan natin yan. Lalo kung meron na kayong EV or pabili pa lang kayo ng EV para makaiwas tayo sa disgrasya. At sabi ko nga po sa inyo kanina, hindi lang naman EV ang nasusunog. Yung mga regular cars nasusunog din. Ang kaibahan nga lang po kasi talaga ng regular cars sa EV ay mas alarming kapag EV na ang nasunog. Kasi mas intense ang temperature ng apoy nito. At after po na ma-extinguish ang apoy mula sa isang EV, po pwede pa rin po itong mag-reignite kahit na ilang araw nang nakatambak yung EV na nasunog. Kaya kailangan mayroon pa rin po itong proper disposal para hindi pagmulan uli ng aksidente. Hindi naman po talaga mas dangerous ang EV kaysa sa regular gas-powered cars. Mas complex lang po kung paano mag-behave ang apoy mula sa EV fire. Na kahit nga po yung mga bumbero, kapag wala pang experience sa pag-extinguish niyan, ay malilito din. Kaya nga po dito sa atin, dapat tinitraining na rin paunti-unti yung mga bombero natin. Katulad po dun sa mga developed countries, mayroon na silang training sa mga bombero nila kung paano aapulahin ang EV fire. Tapos meron na rin po silang mga special na equipment at chemicals na ginagamit sa pag-extinguish ng EV fire. Pero credits na rin po doon sa mga manufacturer ng mga EV. Alam naman po nila yung dangers at saka risks ng mga products nila. Kaya hindi po sila tumitigil sa pag-develop sa mas maganda at mga mas effective na safety features. Malaki na po ang improvement ng modern EVs kung ikukumpara natin sa mga EVs 10 years ago. Mas marami na po itong mga sensors na nagmo-monitor ng battery temperature, voltage, and charge cycles. Mas smart na po yung mga EVs ngayon kasi kaya nilang i-shutdown or i-isolate ang isang battery cell kapag ito po ay nag-i-start ng magloko. Pati po yung design ng mga battery packs ngayon ay mas sophisticated na. Yung ibang mga batteries nga po ay mayroon ng fire-resistant barriers between cells. Marami na rin ang may mas effective na cooling system. At mayroon pa nga pong equipped na ng fire suppressants na naka-built-in doon sa battery casing. Hindi lang po yun, marami na rin po naging improvement pagdating sa battery technology mismo. Tulad na lang po nung tinatawag na solid-state batteries. Yung po kasing lithium-ion battery, sa loob po niyan gumagamit yan ng liquid electrolytes na unfortunately ay very flammable. Ang solid-state batteries po ay hindi gumagamit ng liquid electrolyte. Solid electrolyte po ginagamit ito, kaya yan ang pangalan niya. Mas mababa po ang risk ng sunog sa solid-state battery. Kasi mas stable po ito at mas magaan din po compared doon sa lithium-ion. Kaya lang, ito po ay nasa development stage pa lang. Malay natin pagkaraan ng ilang taon, ito na pala ang magiging standard sa lahat ng EVs. Tapos marami na rin pong mga EV companies ngayon. Isa na po ang Tesla na nag-shift from lithium-ion batteries to lithium-iron phosphate. Generally considered na mas safe po ang lithium-iron phosphate batteries. Mas less ang risk ng thermal runaways pagka ito ang ginagamit na battery. Kaya lang guys, hindi nito kayang tumbasan yung dami ng energy na kayang i-store sa conventional na lithium-ion battery. So kung pabili ka pa lang ng EV, pwede ka na ngayong mamili kung mas gusto mo ba yung lithium-ion na mas mahaba ang range na maida-drive mo, kaya lang mas mataas ang risk ng thermal runaway. O kaya naman sa lithium-iron phosphate na mas less ang driving range nito, pero mas less din naman ang risk ng thermal runaway. So ang tanong po dyan, dapat po ba mag-worry sa sunog kung kayo ay naka-EV?
or pabili pa lang ng EV. Ang totoo po niyan ay parehas lang din naman kung halimbawa ang bibili nyo ay yung regular na internal combustion engine car kasi nasusunog din po yun. Parehas lang naman po silang pwedeng masunog. Ang mahalaga po dyan ay siyempre yung meron tayong knowledge kung bakit ba yan nasusunog at kung paano ito mape-prevent para makaiwas tayo sa aksidente.